Saan ka galing, Luis? Kanina pa kita hinihintay dito. Lumingon sa kaniyang asawa. Hindi niya alam kung saan ito galing at ngayon sa kaniyang harapan, para itong lasing. Ngunit isang ngiti lamang ang isinagot nito. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Nagkasiyahan lamang kami ng mga kaibigan ko sa club. You don't have to worry. Hindi agad makapagsalita si Angelica. Simula pa noong bago silang kasal, masaya siyang pinili niya si Luis. Walang pagsisisi siyang naramdaman. Bagkus sa bawat oras na lumilipas, mahal na mahal niya ito. Sige na, pumasok ka na sa kwarto para makapagpahinga ka na. Gayunpaman, hindi siya nito sinunod. Tinignan siya nito ng nakakaloko. May binabalak na naman itong iba. It has been 2 days since our last love-making. Hoy Luis, wag ngayon kasi wala ako sa mood. Lasing ka rin, kaya matulog ka na lang. But the truth is, she really missed his body. Nagpipigil siya sa kaniyang sarili. Tatanggihan na muna niyang asawa ngayon. Hindi mo ba ako na-miss? Napakagat siya ng labi dahil ayaw niya ang panlalambing nito ngayon. Baka hindi na siya makapagpigil. Kapag kuwan ay mabilis siyang lumayo kay Luis. Pero hinabol siya nito. Napatawa na lamang si Angelica. Bawal nga ako ngayon, Han. Tumigil ka dyan. Anong titigil? Habulin pa rin kita. Mag-ready ka na. Hinabol na nga siya nito. Mabuti na lang ay mabilis siyang tumakbo at si Luis naman ay hindi maayos ang pagtakbo dahil lasing ito. Kung mahabol mo ako, hindi ako papalag. Huminto muna si Luis. Ngumisi pa ito ng nakakaloko sa kanya, sabay kindat. Hanggang sa matulin itong tumakbo, papunta sa kanya. Hinihingal na siya, kaya kalaunan ay nahuli siya nito. Yari ka sa akin ngayon. I really miss your lips and pearls down there. Malambing ang boses ni Luis na para bang mga mahika na tumusok sa kanyang puso. Hanggang sa namalayan na lamang niyang binuhat siya nito papasok sa kanilang kwarto. Luis! Ibaba mo ako! Ngunit hinalik-halikan na siya ni Luis sa leeg. Nagsimula na rin ang pag-iinit ng kanyang katawan. Hanggang sa wala na siyang nagawa. Kalaunan, hinayaan na lamang niya si Luis. That was hot. Pwede pa bang isa? Hinihingal na si Angelica. Kinurot niya ang dibdib nito kaya napaaray ang lalaki. Matulog ka na. Iniwan niya si Luis sa kanilang kama. Nagbihis siya at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Nang makabalik na siya sa kwarto, ay nadatnan niyang natutulog na ito. Di ka pa rin talaga nagbabago. Kinumutan na niya si Luis. Ilang sandali pa ang lumipas. Uupo na sana siya ay sunod-sunod na tumunog ang cellphone nito na nasa sahig. Bigla siyang na-curious. Kinuha niya ang cellphone ng lalaki. May nagte-text pa sa kanya ngayong gabi? O baka emergency lang sa kumpanya niya? Binuksan na niya ang cellphone at nang mabasa niya ito, nabitiwan na lamang niya ang cellphone ni Luis. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala sa isip niya na ito pa ang bubungad sa kanya ngayon. Kahit pinipigilan niyang wag umiyak, talagang tumulo na ang kanyang mga luha. Bakit nagawa to ni Luis sa akin? Agad siyang umalis sa kwartong yon. Bumalik siya sa kusina para uminom ng tubig. Hiningal siya sa mga nalaman. Ma'am, nandiyan na po ba sir? Mabilis siyang tumalikod para hindi nito makita ang kanyang pag-iyak. She composed herself before saying anything. Yeah, he's in our room. Sige po, matutulog na rin ako. Nang mawala na si Mia ay napasandal siya sa pader. Doon na bumigay ang kanyang emosyong naipon sa katawan. Ngunit tahimik lamang siyang umiyak. Bakit siya nagtaksil sa akin? Bakit sa babaeng yun? Ano pa bang pagkukulang ko? Ang mga tanong na yon ay humihingi ng kasagutan kung worth it ba siya. Habang umiiyak, naalala ni Angelica ang araw ng kasal nila. Luis promised her to love her at all times. But look at what he did right now. Am I really worth it? Bakit ba nagawa ito ni Luis sa akin? Kaya pala ilang araw na siyang parating lasing. Nang makabawi na siya,
ay tumayo at bumalik na siya sa kanilang kwarto. Agad siyang humiga sa kama. She knew everything will change. Tinalikuran niya si Luis sa kama and her tears continued to fall down. She could not stop them. Ngunit nanigas na lamang ang kanyang katawan nang maramdaman niya ang yakap ni Luis. I love you, Veronica. Hinayaan niya si Luis. Hinayaan din niya ang sarili na umiyak habang walang ingay. Ayaw niyang magising ito. Aalis ako. Sinabi lamang niya iyon sa kaniyang sarili. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Mabuti na lang ay nakapag-impake pa siya habang tulog pa si Luis. Nang makalabas na siya ay nadatnan niyang naglilinis si Mia sa sala. Ma'am, saan po kayo pupunta? Bakit po namamaga mga mata ninyo? Tumigil ito sa paglilinis at nagtataka. Nginitian niya ito ng simple. Mia, pretend that you did not see me like this. Isipin mo na lang na isa lamang akong ligaw na kaluluwa. At kung magtatanong man sa'yo si Luis, sabihin mo sa kanyang hindi mo ako nakita. Don't tell him that I went out of this house. Kitang-kita ang kalungkutan sa mga mata ni Mia. Nag-away po ba kayo ni Sir? I can tell you right now. Ang sakit lang na isa sa mga araw na to aalis ako. Salamat sa lahat ng kabutihan mo, Mia. Text me some other time. Goodbye, Mia. Walang lingon niyang nilisa ng sala. Hindi pa man siya nakalabas ng tuluyan sa bahay. Narinig niya ang hagulgol ni Mia. Mia was her best friend. Naging kaibigan niya ito dahil parati silang nagchichismisan sa kahit anong bagay at magaan ang kanyang pakiramdam dito. Ma'am, bumalik ka kung ayos na ang lahat. Ipinikit niya ang mga mata hanggang sa umalis na siyang dala ang sakit at galit na dinulot ni Luis. She hates him. Niloko siya ni Luis. It hurts her a lot. Hindi agad nakamove on si Angelica kahit isang linggo na ang nakalipas. Paano naman kasi siya mag-move on kung parati niyang naiisip ang asawa? Angelica, hindi ka ba talaga babalik sa asawa mo? Tignan mo ang sarili mo, oh. Alam mo naman na niloko niya ako, di ba? Be, dito na muna ako sa'yo. Please, promise ko sa'yo na kapag nakaahon na ako, babayaran kita. Isa si Divina sa kaniyang mga kaibigan. Mabuti na lang talaga ay buong puso siya nitong tinanggap. Wala pa kasi siyang lakas ng loob na bumalik sa kaniyang mga magulang. Lalo pat galit ang mga ito sa kaniya. Hindi naman kasi yun ang kinakabahala ko. Alam mo na, hindi kita nababantayan dito kasi busy rin ako sa trabaho. Ikaw lang mag-isa dito. Ayaw ko lang na may mangyaring masama sa'yo. Napabuntong hininga si Angelica. Naiintindihan niya ito. You don't have to worry. I won't kill myself over this kind of problem. Sadyang hindi lang ako makamove on agad. Iniiyak ko lang talaga to. Lumapit na ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. It hurts me to see you suffer. Pero alam ko na matatag ka. Tumango-tango siya. Nang kumawala na ito sa yakap ay natahimik sila. Binasag niya iyon. May hindi pa pala ako sinasabi sa'yo. Kumunot naman ang noo ni Divina. Ano naman yun? Kung kailan ko pa naranasan ng hagupit sa buhay ko na to. Ngayon pa talaga dumagdag. Huwag mo nga akong pakakabahin. Tumitig siya dito na para bang sospek ito sa isang krimen. Bumuntong hininga na muna siya para mailabas ang malalim na sama ng loob. Buntis ako. Kumibot-kibot ang bibig ni Divina. Ano? Paano mo nalaman yun? Matagal na to. Surprise ko sana kay Luis pero nga niloko niya ako. Hindi ko na rin nasabi sa kanya. Hayaan mo, wala naman akong gagawin na masama sa bata. I just can't believe na ngayon pa talaga. Oh God, you've been through a lot this time. Kailangan mo talaga mapagtuunan ng pansin. Hinawakan niya ang kamay ni Divina. Simple siyang ngumiti dito. Nagpapasalamat ako kasi pinatuloy mo ako sa bahay mo kahit sobrang busy ka. Inintindi mo rin ako. Hindi ko lang talaga alam kung saan patungo ang buhay kong to. Kung kailan ako naghirap, may dumagdag naman ng mga problema. Narinig naman niya ang pagbuntong hininga ng kaibigan. You don't have to worry if I spoil you with my help. Ginawa mo rin to sa akin noon, kaya ibabalik ko rin sa'yo. Mahal kita, be.
She hugged her again. Kahit anong pilit na pagpigil niya sa kanyang luha ay tumulo na ulit ito. Makakaahon pa kaya ako nito? Pinaharap siya ni Divina. Hinaplos ito ang magkabilaan niyang pisngi. Malalagpasan mo to. Itatak mo yan sa sarili mo. Marami pa silang napag-usapan ni Divina tungkol sa mga bagay-bagay. Kaya lang, mas tumatak sa kanyang isipan kung paano niya sisimulan ang bagong yugto ng kaniyang buhay. Lalo pa, sinabihan siya ni Divina na bumalik siya kay Luis. Natagpuan ni Luis ang kanyang sarili na nakatingin sa litrato ng kanyang asawa. Kaya lang ay may babaeng nang bubuwisit sa kanya. Ang pangit na ng opisina mo, hon. Pwede mo ba itong palitan ng kulay pink? Nilingon niya agad si Veronica nang nakakakilabot na tingin. Tumahimik ka dyan, babae. Kung hindi lang dahil sa iyong kalandian, hindi kami naghiwalay ng asawa ko. Ngumisi ito sa kanya. Talaga ba? Alam naman natin kung anong tunay na dahilan nitong lahat, hon. Ako dapat ang pipiliin mo dahil natatakot ka sa parents ko. Tumayo si Luis. Dahil malapit lamang ito sa kanya, ay mabilis niyang nahawakan ng marahas ang baba nito. Alam ko nga ang dahilan, kaya wag na wag mo akong galitin. And please, don't call me that endearment. It's not sweet at all. Nakakadiri ka. Binitawan na agad niya si Veronica. Lumapit siya sa glass wall at tinanaw ang kabilang building. He missed her wife, Angelica. Malaki ang kasalanan niya at sa mga oras na yon, wala pa siyang naiisip na maganda at pulidong solusyon. Buntis ako. Dahil sa biglang pagsasalita ni Veronica, natigilan siya. Naipikit niya ilang sandali ang kanyang mga mata. Ayaw niyang marinig yun. Ang gusto niya ay si Angelica ang magsasabi nun sa kanyang harapan. I'm not the father at all. Ayaw niya sanang patulan pa si Veronica. She played such a dirty game. Gayunpaman, gusto niyang paghinaan ito ng loob, kakahabol sa kanya. We had sex, Luis. Sarap na sarap ka sa gabing yun habang nasa ibabaw ka ng mainit mong katawan. Umigting ang kaniyang panga. Galit ang nag-uumapaw sa kaniyang katawan. Gusto niyang sakta ng husto si Veronica, ngunit problema lamang ang aabutin niya doon. Luis knew Veronica's game of connections. Isang maling galaw niya, ikakabagsak niya. Hindi kita pinatulan sa gabing yun, Veronica. Akala mo lang nalasing ako. You just dream about it. Tiyak na wala siyang pinatulang babae sa gabing yun, ngunit tumawa si Veronica ng sobrang lakas. Ayos lang talaga sa akin na hindi mo patanggapin ngayon. Well, later on, magpapa-DNA ako. Everything you did is absorb, bitch. Adik ka yata. Diniinan pa niya yun. Bumalik na siya sa kanyang desk. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Umalis na siya sa opisina na walang pasabi sa pinakagalitan niyang babae sa balat ng mundo. Papatayin ko talagang babaeng yun. Nang nasa kotse na siya ay napatitig na lamang siya sa kawalan. He planned to get Angelica back. Pero kung malalaman naman yun ni Veronica, wala siyang alam kung ano ang kayang gawin nito. Napatampal na lamang siya sa kaniyang manibela. Stay still, Angelica. We will get over it. Nagdadalawang isip si Angelica na sundin ang gusto ni Divina, but she knew it was all for her. Kaya nasa harapan na siya ng bahay ngayon nila ni Luis. Dito na ako sa labas. You can do it. Do I have to do it? Pwede naman na hindi na lang. Divina glared at Angelica. This is for the sake of your child. Bumuntong hininga si Angelica. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanya. Teka lang. Kinakabahan kasi ako. Tinanguan lamang siya ni Divina. For all she cared, ikinakatakot niyang makikita si Veronica. Because Veronica is a bitch. Sana nga magandang kalalabasan ng lahat ng to. Muli siyang bumuntong hininga. Lumabas na siya ng kotse ni Divina. Nag-doorbell na muna siya. Ilang sandali pa ay bumukas na ito at si Mia ang bumungad sa kanya. Ma'am! Bumalik ka! Masaya itong yumakap sa kanya. Pero hindi ako magtatagal. Nandyan ba si Sir Luis mo? Tinignan siya nito ng malungkot.
Kita niya din ang mga eye bags nito. Nasa loob po si Sir Luis. Wala po si Veronica ngayon. Dahil sa kaniyang narinig, ay agad siyang tumingin sa loob ng bahay. Papasok na ako ha. May kailangan na akong sabihin kay Luis. Tumangulang si Mia sa kanya. Diretso na rin siya sa loob ng mansyon. Nang mabuksan na niya ang pintuan at pagpasok sa loob, nakita niya agad ang lalaki. Nagtitigan silang dalawa. Angelica, may sasabihin ako sa'yo. Ngunit biglang nag-ibang ekspresyon sa mukha ni Luis. Stay away from my house, Angelica. Bakit ka pa bumalik dito? Sa puntong yun, naiintindihan niya kung saan galing ang galit nito. Aalis din naman ako, Luis. Kailangan mong makinig sa akin. This is so important. Bumuntong hininga na muna siya at tumitig ulit kay Luis. Nasasaktan talaga na para bang wala nang pakialam sa kanya si Luis ngayon. Bilisan mo. I have a lot of things to do. Buntis ako. And you're the father of this child. Kinatitigan niya at inobserbahan ang ekspresyon ng lalaki. Nanlaki naman agad ang mga mata nito, pero bigla ring nag-iba na hindi nito gusto yun. She felt there was something wrong with him. I won't believe you. Ginawa mo lang to para makabalik ako sa'yo. Which is hindi ko naman gagawin. Ikaw ang ama nito, Luis. Huwag mong sabihin na hindi mo to aakuin. Galit na si Angelica. Ikinuyom na niya ang kaniyang kamao. Tinalikuran siya ni Luis. Iyon ang naging dahilan para mawala na siya ng pag-asa. Sana pala hindi na siya pumunta dito. Buntis si Veronica. Siya lang ang pipiliin ko. Alam kong alam mo nang tungkol sa amin. Sa oras na nag-sink in yun sa kanyang isipan, alam niyang siya lang ang talo sa laban na to. Napaluhod na lamang si Angelica sa tiles. She could not believe it. Kung ganun, nagsasayang lang pala ako ng oras dito. Pero ayos lang. Nalaman mo naman na may anak ka. Well, from now on, hindi mo na ako makikita pa. Wala kang makikilalang anak mo. Bumuhos ang kaniyang mga luha at nang makabawi na siya, ay agad na siyang tumayo para makaalis na. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pintuan, ay nagsalita si Luis. Kung alam mo lang lahat ng pinagdaanan ko, maiintindihan mo ko. Sa puntong yon, nahihimigan niyang mali nga talaga ang minahal pa niya si Luis. Kahit ano pa man ang sabihin nito. Pagsisisihan mong lahat ng to, Luis. Tandaan mo yan. Balang araw, ipaparamdam ko sa inyong dalawa ni Veronica mga nararamdaman kong sakit ngayon. Iyon na ang huli niyang salita bago niya nilisan ang sala. Ngunit sa kaniyang paglabas, nagtama ang kanilang mga mata. Si Veronica ay nasa kaniyang harapan. Ngumisi din ito ng nakakaloko. Ang lakas ng loob mo magpakita pa dito sa bahay namin ni Luis. Kumuyom ang kaniyang mga kamao. Inihanda niya ang kaniyang sarili. Inako mo na talaga lahat, ano? Ahas, plastik, mga agaw at bruha. Sasampalin na sana siya ni Veronica, ngunit natigil ang kamay nito sa ere. Naipikit niya agad ang mga mata. Stop it, Veronica! Idinilat niya ang kaniyang mga mata. Naramdaman niya ang presensya ni Luis sa kaniyang likuran. Ano ba kasing ginagawa ng babaeng yan dito? She got her dress and other important things. He saved her. Pero sa minutong yon, mas lalo lamang siyang nakaramdam ng awa sa sarili at galit naman para sa dalawang to. Matalim niyang tinignan si Veronica. Humarang kasi ito sa kanyang dinaraanan. Ang kapal ng mukha. Dahil mabilis ang kanyang mga kamay, ay mabilis niyang nasampal ang mukha ni Veronica. Pagkatapos niyang gawin yon, ay hindi na siya naghintay pa na makasagot ito. Mabilis siyang tumakbo. Bitch! I'm not done with you! Lihim siyang nagsaya. Alam niyang pinigilan ito ni Luis. Kaya lumingon siya ulit. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-dirty finger dito. Magsama kayong dalawa! Mga demonyo! Nang nasa labas siya ng gate, ay napahinto siya nang makita si Mia na umiiyak. Bakit ka umiiyak? Si Veronica po kasi. Sinampal niya ako. Napasinghap si Angelica. Hinawakan niya ito sa kamay. Hindi kita matutulungan sa ngayon, but I will promise you that I'll get you.
Huwag ka nalang gagawa ng mga bagay na ikakagalit ng bruhang yon. Angelica hugged Mia para nakasi niya itong kapatid. Nang matapos ang kanilang yakapan, ay muli niya itong kinatitigan. Sama na lang kaya ako sa'yo, ma'am. Bumuntong hininga siya. Gusto ko man yun gawin, pero wala akong ipambabayad sa'yo. At dito kay Luis, may sweldo ka. May pamilya kang binubuhay. Here, text o tawag mo ako kapag may problema. Tumangu-tangu si Mia. Muli silang nagyakapan. Nagpaalam na rin siya. Nang nasa loob na siya ng kotse, ay napatitig na lamang siya sa mansyon. It went wrong, I guess. Hindi siya naniniwala na buntis ako. But I sense something's wrong between them. O dahil isang pagpapanggap lang ang lahat ng to? Isa yan sa iniisip ko. Naalala niya ang mga sinabi ni Luis. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Let's go home now. Matuloy na lumipas ang mga araw at hindi pa rin makapaniwala si Angelica sa mga nangyayari sa kanya. She kept on asking herself if she wasn't dreaming. At ngayon, sobra na siyang nahihirapan. Ayaw naman niyang sabihin ang kalagayan niya sa mga magulang. Be, dito ka na muna. Yung palagi kong bilin sa'yo. Tumango naman siya at alanganing ngumiti. Hindi nga ako magpapakamatay. I'm healthy, okay? Concerned lang ako. At saka may konti akong iniwan na money. You have yourself. Enjoy for a moment. Ngumiti siya. Thank you. Malaking tulong talaga sa kanya si Divina. Kahit papaano ay hindi siya nito pinapabayaan. But even she made herself comfortable. Nag-aalala pa rin siya. Sinabi naman niya kay Divina na may naiipon siyang pera pero para yun sa kaniyang panganganak. Kakain na lang ako sa restaurant. Napangiti siya nang isiping makakapag-enjoy din pala siya kahit papaano. Tinungo na agad niya ang pinakamalapit na restaurant at nang makapag-order na siya ay kanina pa niya napapansin na may isang lalaki ang panayang tingin sa kanya. Baka kidnapin ako nito. Giit niya sa sarili. Ngunit bigla itong tumayo at lumapit ito. Hi, may I sit with you? Nagdadalawang isip siya. But she sensed that the man was not a dangerous man at all. Marahan siyang ngumiti dito. Sure. Ngumiti rin ito sa kanya na para bang magkakilala na sila noon pa. Are you with someone else? Or may hinihintay ka bang ibang kasama? Ang tanong na yon ay dahilan para makatitig siya dito. Alanganin din siyang sumagot. I'm sorry. That was insensitive. Medyo madaldalan talaga ako. Lihim siyang napangiti. Nagustuhan niyang pagiging ganito nito. Sigurado na marami itong ikukwento sa kanya. Kaya pwede niya itong maging kaibigan. It's actually okay. Hindi lang ako makapaniwala na may lalapit sa akin na para bang matagal na kaming magkaibigan. Natigilan naman ito sa kaniyang sinabi. Oh, don't get it wrong. Natutuwa nga ako. Unti-unti namang bumalik ang sigla nito sa mukha. Muli siyang nagsalita. You are? Napaawang naman ang bibig ni Paolo. Yeah. Nakalimutan ko yan. I'm Paolo. Inilahad pa nito ang kamay sa kaniyang harapan. Angelica. You have a nice name, though. Pwede ba kita maging kaibigan? Natawa na talaga si Angelica. That's too fast. Pero okay, magkaibigan na tayo. Tumawa rin si Paolo. Magaan ang pakiramdam ni Angelica sa bagong kakilala. Inaya naman talaga niya itong kumain at kumain din talaga ito. After this, pwede tayong mamasyal. Libre ko. Nagliwanag ang kaniyang mga mata. Hindi ko tatanggihan ang ganyang offer. Minsan lang yan. Nang matapos ang kanilang pagkain, ay agad na silang umalis. Sumakay sila sa magara nitong kotse. Where do you wanna go? Lumingon ito saglit sa kanya. Simple siyang ngumiti. Ikaw bahala. Basta, hindi sa boring. Kita naman niyang magandang ngisi nito. Nang natahimik siya ay napaisip siya kung bakit magaan ang kaniyang pakiramdam. To think of it, pinagkatiwalaan niyang kaniyang sarili sa isang estranghero. Ang lalim naman ang iniisip mo. Baka iniisip mong may gagawin akong masama sa'yo. Tumawa siya ng mahina. Yun talagang iniisip ko. You know, medyo weird lang kasi bigla tayong nag-click. Para bang matagal na tayong magkakilala. Narinig naman niya ulit ang magandang tawa nito. And she knew it.
Narinig na niya iyon noon pa man. Nakalimutan na nga ako. Magkakilala naman talaga tayo. Natigilan siya. Wala siyang maalala na kilalang Paulo ang pangalan. Nagpapatawa ka ba? Hindi naman ako joker. Dahil sa sinabi nito ay natawa naman silang dalawa. On a serious note, baka kilala nga niya si Paulo. Nakalimutan lang niya dahil sa maraming bagay na iniisip niya. Kilala ba talaga kita? Saglit na bumaling sa kanya si Paulo. Yep, noong college tayong dalawa. At saka hindi mo ako parating napapansin dahil tahimik lang ako noon. Kumunot naman ang kaniyang noo. Hindi niya talaga maalala. James Paulo S. Torres, ang nag-iisang nerd at tahimik sa Section E. Dahil sa sinabi ni Paulo ay natigilan siya. Noon agad niya naalala ang kaklase niyang yun. Magsasalita na sana siya ay biglang huminto ang kotse. Alam kong hindi ka panipaniwala. Nandito na tayo sa amusement park. Ikukwento ko rin naman sa iyong lahat. Hindi talaga siya makapaniwala sa kaniyang nalaman. Si James Paulo na sobrang tahimik at super nerd. Nasa kaniyang harapan na ngayon at nakakausap. Napaisip siya. Ang tanga niyang hindi niya ito nakilala. Bilhan mo ko ng ice cream. Para siyang bata nang sinabi yon. Tumawa si Paulo. Kakain tayo ng kahit ano-ano dito. Di pa kasi ako nabusog sa restaurant. Parehas sila nito. Na-excite tuloy si Angelica sa buhay ni Paulo. Everything will change nga naman. Nang nakabili na sila ng ice cream, ay naglakad-lakad na muna sila. Nga pala, anong trabaho mo ngayon? Isa yun sa ayaw niya itanong sana, pero naku-curious siya sa buhay nito. Curious ka na sa buhay ko ah. Hinampas niya ito ng pabiro. Ano nga? Pilit niya dito. Tumitig sa kanya si Paulo. She sensed that he was going to say a lie. At huwag kang magsinungaling. CEO ako ng kumpanya. International Steel Merchandise. At iba pang kumpanya. Ayaw kong sabihin pero dahil ikaw naman, sige lang. Pagkarinig ni Angelica sa mga sinabi nito ay nalula ang kanyang mga mata. Muntik pa niyang mabitawan ng ice cream na hawak. Shit! Ang yaman mo na pala. Mukhang mali sigurong paghampas ko sa'yo. Natawa naman ng malakas si Paulo. Ano ka ba? Parehas pa rin naman ako nung dati. Sinuwerte kasi ang papa ko sa Super Lotto. Kaya nakaluwag-luwag kami sa buhay. Tumangu-tangu siya. Sa isip niya, mabuti pa si Paulo. Nagbago na ang buhay nito. Masaya. Maraming pera at kontento sa buhay. Siya, naghihirap at inagawan pa ng asawa. Ikaw ba? Anong trabaho mo ngayon? Natigilan siya. Sana talaga iniwasan na lamang niya ang ganoong topic. Tumitig si Paulo sa kanya. Pero biglang tumingin si Paulo sa ibang direksyon. Huwag mo na lang sagutin. Hindi naman importante yon. Saka kailangan nating puntahan yon. Tinuro nito ang mga food stall. Kumakain ka ng mga isaw? Tumawa pa ito. Ikaw ba hindi? Kumakain naman. Tara, masaya kainin ng isaw. Nagmadali siyang maglakad. Ngunit nabigla siya nang hawakan ni Paulo ang kaniyang kamay para hilain siya nito. It gave her tingling. Hindi niya maintindihan ang kaniyang nararamdaman sa mga minutong yun. Bilhin ko ba lahat to? Natatawang tanong nito. Nahihirapan siyang sumagot dahil hindi pa siya nakaka-move on sa paghawak nito ng kamay sa kaniya. Hey, napatulala na lang kasi siya. Ano? Gusto mo bang kainin ng lahat ng to? Natawa na lang siya. Hindi naman ako baboy. Pwede mo namang dalhin ang lahat sa bahay mo. Hindi ko tatanggihan yan. Paborito ko to. Nagtawanan sila. Nagkwentuhan pa sila habang kumakain. Marami rin silang pinuntahan ni Paulo. Nilibre din siya nito sa shopping. Ang lahat ng yun ay hindi niya agad na paniwalaan. Hanggang sa nasa harap na sila ngayon ng bahay ni Divina. Bahay mo? Yep, ang ganda no? Isa lamang yung kasinungalingan. Ayaw naman niyang magsabi ng totoo dito. Pwede ba tayong umalis tomorrow? Natigilan si Angelica. Hindi niya alam kung anong gusto nitong mangyari. Are you sure? Hindi ka ba busy? Ngumiti ito sa kanya. Hinawakan nito ang kaniyang kamay. Matagal ko nang gusto tong gawin. Noon pa man. Ngayon na ako nagkaswerteng makita ka. So, payag ka ba? Kinabahan siya bigla.
Binitawan ni Paolo kapag kuha ng kaniyang kamay. Sige na nga. Kinindatan siya ni Paolo na siyang nagpadugundong ng kaniyang damdamin hanggang sa nagpaalam na ito ay naiwan siyang natulala. Nang makabawi ay agad na siyang pumasok sa loob ng bahay na may dalang ngiti. I hate to ask this, but sinong lalaking yon? Bungad ni Divina nang makapasok na siya. Hindi siya agad nakasagot. Abot hanggang langit ang kanyang ngiti. It seems that you enjoyed a lot. Doon na nawala ang kanyang ngiti. Tumingin siya kay Divina. He's an old friend of mine. Classmate ko sa college. Alam niyang dapat niyang ikwento dito ang mga nangyari. Mukhang hindi lang ganoon ang ugnayan ninyong dalawa. Ibang-iba na ang ngiti mo. Nilapitan siya nito at kinurot ang tagiliran. Natawa naman siya. Nagsinungaling nga lang ako sa kanya dahil sobrang yaman na niya. Si James Paulo S. Torres yun. Dahil sa kanyang binanggit na pangalan ay napaatras si Divina. Ano? Si James Paulo S. Torres? OMG! Malakas pa itong tumili. Nangunot naman ang kanyang noo. What's with him? Mayaman talaga siya at medyo cute at super gwapo. She hated saying that. Nang makabawi na si Divina, ay saka lamang ito tumingin sa kanya na para siyang isang suspect. Beh, he's the business tycoon that every girl's dream of. Hindi mo ba kilala ang taong yun? Kaya pala ang mga babae kanina, panay ang tingin kay Paolo. All of that, he is famous and super rich. Hindi ko talaga alam yung mga sinasabi ko. Kaya pala todo libre siya sa akin at ang mga babae kanina halos himatayin na. Ang swerte mo talaga! Kinurot nito ang kanyang pisngi. Napaupo na siya sa sofa. She got her phone and opened her social media. Nang matingnan na niya ang profile nito, talagang napatulala na lamang si Angelica. Kwentuhan mo nga ako tungkol kay Paolo. Tinignan niya si Divina. Kapag kuwan ay tumili siya ng sobrang lakas. Pero natigilan din siya dahil may sabit na pala siya. May asawa na pala siyang niloloko siya. Kaya nawala ulit ang saya. Kinabukasan ay naghintay si Angelica na dumating si Paolo. Nag-text kasi ito sa kanya. Nasa labas na rin siya ng bahay. Kapag nanlibre siya sa'yo ng shopping, pilian mo ko ng magandang makeup kit, be. Kinutusan niya ito. Gagawin mo pa talaga akong tagahitit ng pera? Natawa na lang si Divina. Ilang sandali pa ay may isang magarang kotse ang huminto sa kanilang harapan. Naramdaman niyang nagpipigil si Divina ng kilig. Nilingon niya ito. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero babalik pa rin naman ako dito. Kapag kuwan ay lumabas ng kotse si Paolo. Natigilan siya nang makita ang kabuuan nito. Sobrang gwapo nito. Malayo na talaga ito sa lalaking nakilala niya noon. Are you ready? Yes. Nilingon ni Paolo si Divina. Kitang-kita niya ang malahugis puso nitong mga mata. Hihiramin ko muna ang maganda mong kaibigan, Miss Ganda. Kinindatan pa ni Paolo si Divina. Ngunit ang ginawa ni Divina ay nagmadali itong pumasok sa loob ng bahay. Alam ni Angelica na nagtititili iyon doon. Crush ka nun. Natawa silang parehas. Pinagbuksan na siya ni Paolo. Hinawakan pa nito ang kaniyang kamay. Ang gentleman nito. Malayo sa mga pinapakita ni Luis sa kanya. Nang makapasok na rin si Paolo ay nagsalita ito. Ang ganda ng suot mo. Bagay na bagay sa pupuntahan natin ngayon. Ngunit nang tumingin si Angelica sa labas ng kotse ay nakita niya si Luis. Titig na titig ito sa kanilang kinaroroonan. Sa minutong yun, nawala ang gana niya. Hey, ayos ka lang ba? Yeah, medyo kabado lang. Huwag ka mag-alala. Pupunta lang naman tayo sa party ng mga mayayamang tao. We will enjoy there. Talaga? Saan naman yun? Lumingon saglit si Paolo. Sa cruise ship ko. I threw a party. May bagong open kasi akong kumpanya. Nalula ang kanyang mga mata. Sinisabi ni Paolo iyon na parang wala lang. Gaano na ba ito kayaman para sa ganoon? Ang yaman mo na talaga, no? Ngumiti lamang si Paolo sa kanya. All on cruise ship happened so smoothly. Walang ibang hiniling si Angelica, kundi ang maging masaya na lamang siya. Sa kabilang dako, hindi mapigilan ni Luis ang kanyang galit. Isang buwan na niyang sinusubaybayan si Angelica. She's happy now. Happy with other men.
Saan ka na naman galing? Galit na bungad ni Veronica sa kanya. Gabi na siya umuwi. Wala akong pakialam kung saan ako pumunta. Ngunit humarang ito sa dinaraanan niya. Malaki na rin ang tiyan nito, kaya mas lalo siyang nagagalit dito araw-araw. Magiging asawa mo rin ako, Luis. Later on, pipirma na si Angelica sa divorce ninyo. Mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Hinawakan niya ang baba nito. Pagkatapos ay sinampal ng sobrang lakas. Binitawan niya si Veronica at diretsong pumunta sa kanyang kwarto. Buisit na buhay to. Isang malakas sa sigaw yun. Binasag ni Luis ang mga bagay na nasasagi ng kaniyang kamay. Galit na galit siya dahil sa mga nalalaman niya tungkol kay Angelica. He loved her and he did not know how to get her back. Buisit ka, Veronica. Hanggang sa kumuha na lamang siya ng bote ng vodka. Nagpakalunod siya sa lasing. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nakatulog sa sahig. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Pagkatapos niyang maligo ay nakatanggap siya ng tawag. Hello, what's with this emergency call? Giit ni Luis habang unti-unti na siyang nagbibihis. Si Jessa ang tumawag. Sir, may investor po na gustong mag-invest ng sobrang laking pera sa kumpanya niyo po. Natigilan siya. He was about to give up the company. Nawala na rin kasi ang taong dahilan ng pagiging magandang kumpanya nito. Cancel it, Jessa. Wala nang pag-asa ang kumpanya na yan. 2 buwan na lang, isasara ko na yan. Narinig niya ang pagsinghap ni Jessa, kaya kumunot ang noo niya. She's willing to operate it at any cost. Malaking investor na to dahil isa na siya ngayon sa pinakamayaman sa buong bansa. She's a tycoon. Nanginig ang kanyang mga kamay. Isa lang ang alam niyang biglang naging mayaman sa maliit lamang na panahon. Angelica Mercado. Bulong lamang yun, pero alam niyang narinig yun ni Jessa. Yes po, siya nga po. Naikuyom niya ang kaniyang mga kamao. He asked himself kung anong gustong gawin ni Angelica. I will be there, Jessa. Make the best out of it. Prepare the meeting room. Kumabog ng sobrang bilis ang kaniyang puso. Hindi niya maintindihan ang kaniyang nararamdaman. Nang lumabas siya ng kwarto, ay bigla siyang napahinto. Veronica. Narinig ko ang lahat, Luis. What now? Tatanggapin mo bang babaeng yun? Kumunot ang kaniyang noo. Gusto niyang sampalin ito. She's my investor. But she is your ex-wife. May kasunduan tayo, Luis. Alam mo naman kung hanggang saan ang magagawa ng pera ko. Kinatitigan niya na ito na parang gusto niyang patayin. Look, Veronica, I never really love you. I just accepted the arranged marriage kasi ayaw kong saktan mo si Angelica. Hindi pa ba yun maliwanag sa'yo na hindi kita kayang mahalin? Pinipilit mo lang ang sarili mo sa akin. Natigilan ito. Kita niya ang galit sa mukha nito. Kung ganun, magsisisi ka. Sasaktan ko si Angelica. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sinampal na naman niya ito. Subukan mo. I did hurt her to make sure that you will not hurt her. But this time, don't make a wrong move. Lalaban na talaga ako. At saka mag-DNA na tayo ng bata na yan. Sa ayaw mo man o sa gusto. Nasindak si Veronica. He wanted to do it noon pa man. Kaya lang, naramdaman niyang hindi pa iyon ang tamang panahon. Pagsisisihan mo ang lahat ng to! Hindi siya nakinig dito. Nagmadali siyang pumunta sa kaniyang kumpanya para ihanda ang kaniyang sarili. Nang nasa loob na siya ng opisina, ay uminom muna siya ng kaniyang vitamins. Ilang sandali lang ay may kumatok sa kaniyang pintuan. Come in. Si Jess ang pumasok. Nasa meeting room na po ang investor, sir. Ikaw na lang pong hinihintay. Mas lalong dumagundong ang kaniyang puso. Sige. Pumaraon na silang dalawa ni Jessa. Nang pinagbuksan siya nito, ay saka lang siya bumuntong hininga. Nang tuluyan na siyang makapasok ay nakita niya din ang lalaking sa tingin niya ay ang bagong minahal ni Angelica. Luis de la Cruz, can we start the meeting? Iyon agad ang bungad ni Angelica sa kanya. Ang boses nito ay sobrang formal. She was far from the Angelica she's known for. Ngunit nakikita niyang nandoon pa rin ang pagmamahal nito sa kanya. Yes, of course. Maraming nangyari sa meeting. Naging smooth ang kanilang usapan. Hanggang sa matapos sa sila ay formal pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. I'm rooting for this, Luis.
kasi alam ko na babagsak na ang kumpanya mo. Para iyong isang malaking insulto sa kanya. But he understood her. She was so mad with him. Ngunit ang hindi niya napipigilan sa lahat ay ang kaniyang selos. Kakalabas lang ni na Angelica at Paulo sa meeting room. Salamat sa pagsama sa akin dito, Pau. Ngumiti siya dito. Kinindatan siya ni Paulo. Walang anuman, basta ikaw. Humawak siya sa braso nito. She was so thankful and grateful to have him. Paulo helped her to build her brand. Later on, naging success ang kanyang business. Naging mayaman siya sa buong bansa. I'm such a lucky woman. At least, you conquered your fear now. Tumango siya dito. They were about to enter inside the elevator when someone was holding her arm suddenly. Ang kapal na mukha mong magpakita pa dito? But she smiled vigorously. Unti-unti niyang tinignan ang mukha nito. Angelica would never fear Veronica again. At ang kapal na mukha mong hawakan ako. Baka may nakakahawakang sakit. Bitiwan mo ako, bitch! Singhal niya dito. Kumunot ang noo nito na siya namang ikinatuwa niya. Sa puntong yun, nilayuan siya ni Veronica. Huwag ka nang lumapit pa kay Luis. Ikinatawa yun ni Angelica. Hindi ko na kailangan pa si Luis. Naisuka ko na siya. At saka nakapirma na ako sa pinadala niyang divorce papers. Magsaya kayong dalawa. Bagay naman kayo. Mga ahas. Hindi na niya hinintay pa na makasagot si Veronica. Pumasok na silang dalawa ni Paulo. Nang makauwi na sila ay napatulala na lamang si Angelica. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Lumuha siya. Akala niya naka-move on na siya. She was just pretending. Hindi ka ba kakain? Bumuntong hininga na muna si Angelica. Pinunasan niya ang kanyang luha. Wait lang. Susunod na agad ako dyan. Ipaghahanda na lang kita sa kusina. Salamat, Pau. Nang maikalma na niya ang sarili, ay agad na siyang sumunod sa kusina. Umupo na agad siya sa upuan. Ngunit habang kumakain sila ay kakaiba ang titig ni Paulo. Noon pa talaga niya ito napapansin. May sasabihin ka ba sa akin, Pau? Bumaling agad sa kabilang direksyon ang mukha nito. Ngumiti siya. Sige na, sabihin mo na yun. Tumikhim ito bago tumingin ulit sa kanya. Nakaramdam din siya ng kakaiba. Tungkol sa atin. Nagtaasa ng kanyang mga kilay. Straight to the point, Pau. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Kasi, gusto kong malaman mo na kakaiba na tong nararamdaman ko para sa'yo. Though you don't have to force yourself to love me back. Napatitig na lamang siya kay Paulo. Para bang naputol ang kanyang labi dahil hindi niya alam kung anong isasagot. Matagal na kitang gusto, Angge. Back then, college pa tayo. Tinitingala na kita. However, nararamdaman ko naman na hindi lahat ng bagay makukuha ko. Pau, she was out of words. What she felt for him was only friendship. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay napapansin niyang kakaiba ang kinikilos nito. I just want you to know, I will not ask for your words. Wala, gusto ko lang malaman mo. Kasi naging torpe ako noon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Yun lamang ang kanyang sinabi. Bagaman ay ngumiti sa kanya si Paulo. Naiintindihan naman kita. I'm too sudden. But hear me out. May niligawan akong babae. Mahal ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Paanong nasabi nito na mahal siya nito pero may niligawan itong ibang babae? Ginagago mo ba ako? Kumunot ang noo ni Angelica. Ngumisi si Paulo. Hindi totoo kasi na mahal kita. Noon yun. Pero nagbago na yun kasi alam kong si Luis pa rin ang mahal mo. Siyempre nung una nasaktan ako. Tanggap ko naman. Ay, alam mo, kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Kahit kinikilig ako minsan sa mga effort mo, hindi ko talaga magawang suklian ang pagmamahal mo. As what you say, may niligawan ka naman. Doon ka na lang mag-focus. Kumalma si Angelica dahil wala siyang nakikitang pangit na emosyon kay Paulo. Well, ngayong alam mo na minsan na kitang minahal. Wala sanang magbabago sa pagkakaibigan natin. At dito pa rin ako matutulog sa bahay na binili mo. Dadalhin ko rin si Divina dito. Dahil sa sinabi ni Paulo ay napatayo siya. Divina? You mean, ang kaibigan ko? Tumango agad si Paulo.
Napatili siya ng sobrang lakas. I like her. She's an amazing person. Mas gusto ko pa siya kaysa sa'yo. I can't believe it. Para akong malulunod sa saya. Kasi sobra kang crush ng babaeng yun. I know. Naikwento na niya nga yun. Pati yung pagbubuntis mo. Natigilan si Angelica. She is 4 months pregnant. Hindi pa masyadong halata. Oh God! Nakalimutan kong tungkol dito. Hindi ko man lang nasabi sa'yo. Anyway, dahil alam mo namang buntis ako, wala na akong i-worry pa. Natawa si Paulo. Matagal ko nang alam yun. Anong akala mo sa akin? Hindi marunong mag-observe ng tao? Nahiya tuloy si Angelica. Ngunit mas tumatak sa kanyang isipan ang tungkol kay Paulo at Divina. About you and Divina, baka magselo siyang magkasama tayo. Ngumiti si Paulo at tumitig sa kanya. She knew everything. Alam niyang nagpapanggap lang tayong dalawa. Hindi naman kasi selosa ang babaeng yun. Napatampal na lamang si Angelica sa kaniyang noo. Gosh, it gives me headache kung ano-ano na talagang nangyayari. Tumawa ng malakas si Paulo. Unti-unti mo namang natutupad ang mga kailangan mong gawin. So, I know, it won't take that long. Well, totoo naman. My revenge will go right. Malaking pasalamat ko sa iyo, Pao. Hindi ka na dalawang isip na tulungan akong sumaksa sa buhay in just few months. Grabe. Kumindat sa kanya si Paulo. Kaibigan naman kasi kita. You know, inspirasyon kita noon at mahal din noon. Kaya natulungan kita dito. Baka kung ano pang masabi mo dyan, tumahimik ka na nga. Nagtawanan silang dalawa. Nang matapos na sila, ay pumasok na sila sa kanya-kanya nilang kwarto. Nasa opisina ngayon si Luis. Buwisit na buwisit siya sa babaeng nasa kanyang harapan. Kailangan mo nang umalis, Veronica. May meeting ako sa investor ko ngayon. Pero tinawanan lamang siya nito. Kung may magagawa lang talaga siyang kaya niyang linisin na krimen, ay gagawin niya. But he was cornered. Bakit mo ba ako papaalisin? Magiging asawa mo naman ako next month. Umigting ang kaniyang panga about their wedding. Both of their parents just got the nerve to arrange it smoothly. Kung hindi lang talaga dahil sa business ang lahat. Kung kaya lang talaga niyang takasan. Bakit ka ba nabuntis ha? Malakas niyang sigaw na ikinapikit ni Veronica. Pero nakabawi ito at ngumiti sa kanya. I already told you, Luis. Parati ka nalang ganyan. You should be gentle for me. Ikinuyom niya ang kamao na nakapatong sa kanyang desk. Sisigawan na sana niya ito nang biglang pumasok si Angelica. You're finally here, Mrs. Mercado. Ngumiti nang nakakaloko si Angelica na siyang nagbigay sa kanya ng kilabot. Lumingon ito sa direksyon ni Veronica. Tumaas ang kilay nito. And why is there someone that is not part of the meeting? Agad niyang tinignan si Veronica. Veronica, excuse yourself. This is an important matter. Ngunit naramdaman niyang hindi susunod sa kanya si Veronica. Kitang-kita niya sa ekspresyon ng mata nito. I'm an important person too. I am the wife of Luis. You are. Ba't nakikisali ka lang? Para kang sardinas na nakikisiksik lang dito. Shoo! Nainis na si Veronica. Susugurin na sana nito si Angelica, ngunit agad niya itong hinawakan sa pulsuhan. Hinila niya ito palabas ng opisina. At nang nasa labas sila, ay saka lamang niya ito pinagsalitaan ulit. Don't give a shit in this matter, Veronica. Kung gusto mong pakasalan pa kita, umuwi ka muna sa bahay. Nagpapatawa ka ba? Kapag kuwan ay malakas niya itong sinampal. Maraming empleyadong nakakita sa kanila. Agad niya itong iniwan ng walang anumang salita. Nang makabalik na siya sa loob ng opisina, ay agad siyang ngumiti kay Angelica. You changed a lot. Lumingon sa kanya si Angelica na walang nababasang emosyon sa mukha. You made me do it, Luis. Napasinghap siya sa kagaspangan ng boses nito. Let's just start our meeting. Umupo na si Angelica sa sofa. Magkaharap sila habang si Jessa ay nasa gilid lang. Well, nandito ako to tell you that I will cancel my investment in this company. Dahil sa sinabi ni Angelica, napatayo si Luis. This is not a game, Angelica. Ipaliwanag mo sa akin to. Ngunit ngumiti lamang ito ng nakakaloko. A sudden change.
Naalala ko na mahirap na palang kumpanya na to. I can't invest in this dying company. Napasinghap si Luis. Napatampal siya sa kaniyang noo. Ano ba talagang gusto mong gawin, Angelica? Why did you do this? Tumawa ito. I got my revenge, Luis. Why? Did you not notice it? Ako rin naman di ba ang dahilan kung bakit mababankrupt na tong kumpanya mo? It was true. She did it. Walang nakakaalam sa tunay na dahilan na yon, kundi silang mga nasa kumpanya lang. Hindi na kita kilala, Angelica. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Hindi mo alam kung bakit nangyaring lahat ng to. Kumunot ang noo nito. Alam ko, Luis. Niloko mo ko. Pinili mo si Veronica. Yun ang totoo. But you don't know why I am doing this. Wala sa isip ni Luis na mapupunta ang usapan sa ganito. All he thought ay investment lamang ang pag-uusapan. Alam ko nga! Sumigaw na ito ng sobrang lakas. Alam na alam ko, Luis. You did this because you want to protect me from Veronica. At hindi yun ang gusto ko. Nalaman kong lahat ng yun dahil sa koneksyon ni Paul sa pamilya ni Veronica. Natigilan si Luis. You can't just play around. You don't know who is Veronica. Ngunit kita niyang napakagat ito ng labi. Bumuntong hininga pa si Angelica. Stop it already, Luis. Kailangan mo pa bang magpanggap na matatag ka? All he wanted to do is to protect her at all cost. Pero hindi niya nagampanan yun ng maayos. I'm sorry for all the things that I did. Hindi ko talaga sinadyang lahat ng yun. Tumalikod si Angelica sa kanya. Tumingin-tingin ito sa ibang direksyon. I changed a lot because I want to make a revenge. It's awful and pitiful. Nagawa ko yun dahil sa sobrang galit ko sa'yo at sa babae mo. Tumingin ito sa kanya ulit. Sa minutong yon, kitang-kita na niya ang sakit na nararamdaman nito. Tumingin si Luis kay Jessa. She even excused herself. Silang dalawa na lang ni Angelica ang nasa loob. Tignan mo ako ngayon. Hindi sa pinagmamayabang. Pwede na kitang i-take down. Wala sa oras pwede kong kalabanin ng husto si Veronica. Tama nga ang sinasabi ni Angelica. Luis could not accept that fact. She established herself very well in just few months. Sa tulong yon ng business tycoon na si Paolo. You can do it. Pahirapan mo ko. Make your revenge. I deserve your hate. Nang matapos niyang sabihin yon, ay malakas itong tumawa. Isang peking tawa. But I really love you, Luis. Kahit sinaktan mo ako noon. Kahit pinagmukha mo sa akin na akong pinakawalang kwentang babae sa mundo. Mahal pa rin kita. Kinabahan si Luis. Binahiran niya ng tingin ng kabuuan nito. Naalala niya ang sinasabi nitong buntis ito at ngayon halata na yon. Ginawa ko yun kasi papatayin ka ni Veronica. Tumawa ulit ito. I know. Pero alam mo ba kung saan talaga ako galit sa'yo? It was a question that only Angelica could answer. Nahihiya na si Luis sa mga sinasabi ni Angelica sa kanya. He was like a worthless man. Hindi mo ako pinaglaban kahit pwede naman. You just chose to be a coward. Yes, I was. It's because I am so afraid that I would lose you forever. Sana maintindihan mo yun. Nagtitigan silang dalawa. Ngumiti si Angelica sa kanya na para bang nawala na ang galit nito sa kanya bigla. That's why I'm here. I am not really after the investment, Luis. I am here to get you back. Sa puntong yon, para siyang nakuhaan ng maraming tinik sa katawan. His pain for a long months were like suddenly bursted. Are you saying that? Hindi niya na natapos ang sasabihin sana dahil lumapit sa kanya si Angelica. She was an allure. Natuod siya sa kanyang kinatatayuan. She's different now. Gusto kong magsimula tayong muli, Luis. I want you to fight back. Ayaw mo ba yun? Para siyang kinakausap ng isang diwata dahil sa maganda nitong boses. Dumadagundong ng kaibilis ang kanyang puso. Paano ko gagawin yun, Angelica? Masyado na kitang nasaktan. Sobrang lapit na talaga nito sa kanya. Hinawakan ni Angelica bigla ang kanyang pisngi. Break Veronica's heart. Naipikit niya ang kanyang mga mata
Dahil unti-unti nang lumapit ang mukha ni Angelica sa kanya, he felt like he was a wild animal that needs to be tamed. All of a sudden, parang mahika na binigay ni Angelica ang kanyang puso. Alam niyang sa mga oras na yon, tapos na ang paghihirap niya. Nasa labas na ng opisina si Angelica. Nasa harapan din niya ngayon ang sobrang galit na si Veronica. What are you trying to do, Angelica? Talo ka na sa laban. Ako nang papakasalan ni Luis. You were divorced. Ngunit tinawanan lamang niya si Veronica. I tamed your baby, Veronica. Look at you. Kinakabahan ka na. Saan ka kaya pupulutin ng takot mo ngayon? Lalaban ka pa ba? Kitang-kita niya ang galit nito. Naalala niya ang nangyaring halikan nila ni Luis na siyang dahilan para magbago ang lahat. Hindi magagawa ni Luis yon. He was blackmailed. Tumawa ulit si Angelica. This time, it was so loud that even the employees stared at them. Of course you are. You played dirty. Wala ka namang makukuha kung wala kang pera, di ba? Trying hard. Makuha mo lang si Luis na hindi ka naman talaga mahal. Kawawa ka? Kahit nagkahiwalay kami, ako pa rin ang mahal niya. Kumibot-kibot ang bibig nito. Kapag kuwan, lumipad sa ere ang kamay nito para sampalin siya. Pero mabilis na nakuha ni Angelica ang kamay nito. You are a leech! Malakas din ang sigaw nito. Try to slap me, Veronica. Sisiguraduhin ko talagang hindi lang ikaw maghirap. Gagawin kong miserable ang buhay niyo mga angka ng kriminal. Nanginig ang kamay ni Veronica kaya binitawan niya ito. Ngumiti siya ng nakakaloko. You don't know who you are fighting to. Tumawa si Angelica. I know, Veronica. May mga dokumento na ako. Nakahanda ng lahat sa akin. One wrong move, you will lose everything in an instant. Kita niya ang nagliliyab ng mga mata nito. Gusto na talaga siya nitong saktan. Before I leave, alam na ni Luis na hindi naman sa kanyang nasa tiyan mo. Narinig kitang kausap si Timothy de la Paz. Siyang tunay na ama, di ba? Isang adik sa kalye na akala mo sobra kang mahal, pero niloko ka lang pala. Ngunit sa sandaling yon, nasampal na siya ni Veronica. But she only smiled. Pagsisisihan mo to! Tumakbo na si Veronica sa sobrang bilis. Naiwan siya doon, nasa bingit ng kasiyahan. Finally, she could now say that she can fight. Isang linggo nang nakalipas simula nung insidente na nakipagsagutan siya kay Veronica. At ngayon, nakipagkita siya kay Luis. To make a right move in their relationship, nasa isang restaurant sila. Thank you for doing everything, hon. Ngumiti lang siya ng simple. She missed her husband. Ginawa ko lang ang dapat, Luis. Inagaw ka lang sa akin, kaya kukunin kita. Iba ka na talaga ngayon. Para ka ng isang leon. Dahil sa sinabi nito ay ngumiti siya ng sobrang lawak. I miss this. Para lang tayong bagong magjowa. Kung hindi lang talaga dahil sa pamilya ni Veronica, hindi to mangyayari. They tried to push me harder with this kind of setup. Ramdam niya talaga ang galit nito para sa pamilya ni Veronica. Anyways, ayos na ang lahat. Takot na sila sa maaari kong gawin sa kanilang pamilya. They're just cowards who hide and make a fuss because of their money. She truly understood kung saan galing ang kapangyarihan ng isang tao. Kung marami kang pera, mas malaki ang kapangyarihan mo. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Tumango si Angelica. Ilang sandali pa ay pumasok na sila Paulo at Divina. They are here. Ipakikilala ko sa iyong taong nasa likod ng success ko. Napasinghap sa kanya si Luis. Ang lalaking yun. Tumawa siya dahil nagsiselos si Luis. Pinakausapan ko lang siyang magpanggap kami may relasyon para magselos ka pa sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ni Luis. Magsasalita na sana ito, ngunit nakalapit na sa kanila ang dalawa. Nagbeso-beso na silang lahat hanggang sa kumain na, nagkwentuhan, nagtawanan at nang matapos ay lumabas na sila ng restaurant. Ang saya mo na ngayon, siniko niya ito. Pero mas masaya ka pa. Naghagikikan silang dalawa. Binuksan na muna ni Luis ang pintuan ng kotse. Naghintay lang din siya. Ngunit napabaling ang kanyang tingin sa isang babaeng nakatayo sa may hindi kalayuan. Kinatitigan niya ito.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Veronica. Pero huli na ang lahat dahil may hawak itong baril na nakatutok sa kanya. Han, dumapa ka! Narinig niya ang sigaw ni Luis pero ang katawan niya ay hindi sumunod sa gusto ng kanyang isipan at narinig na lamang niyang isang malakas na putok ng baril. Angelica! Yun ang huli niyang narinig bago nilamon ng kadiliman. Nawala na siya ng malay. Masakit ang ulo ni Luis dahil sa mga araw na hindi siya natutulog. Hanggang ngayon, hindi pa nagigising si Angelica. Kung hindi lang nabagok ang kanyang ulo sa semento, tiyak ako nagising na si Angge. Binaril ni Veronica si Angelica, but he made sure that everything will be okay. Nakulong na ito at pati na ang pamilya nito gamit ang mga proof ni Angelica. Ipapatay ko na lang kaya ang babaeng yun. Ang suwestyon ni Paulo ay siyang mas lalong ikinabahala niya. Kumalma na lang muna tayo. Gigising din si Angelica. Sinabi naman ng doktor na magiging maayos din naman siya. Mabuti na lang talaga hindi sa ulo o sa puso tinamaan ng bala si Angelica. Mabuti na lang sa braso. Malaki ang kanyang pasasalamat na iyon nga ang natamo ni Angelica pero hindi pa rin siya makampante. Han, ayos lang na hindi ka pagigising. Basta magpapalakas ka lang. Ngumiti siya sa natutulog nitong mukha. Ang ganda talaga ng kaniyang asawa. Luis, about your divorce, aasikasuhin mo ba yun? Nilingon niya si Divina. Ngumiti siya dito. You don't have to worry. Hindi ko inasikaso ang divorce na yun. Tinago ko pang papeles. Nakita naman niyang napakalma ito. Muli niyang binalingan ng tingin si Angelica. Sa isip niya, hindi niya kayang hiwalayan ang asawa niya sa papel. He promised it. Kung sakali mang magpumilit pa rin si Veronica, peke lamang ang kanyang ipapasa. She was so worried about the divorce. Sobra kang mahal ng babaeng yan. Nagawa niyang sumakse sa buhay para lang makuha ka niya, Luis. And I am so lucky to have her. Tumangu-tango si Divina. Kinatitigan pa niya si Angelica. Ilang sandali pa ay bigla itong umungol. Shit! Gising na si Angelica! Agad na lumapit sa kanila si Paulo at Divina. Nasaan ako? Para namang nabunutan ng tinik si Luis sa kanyang buong katawan. Nang dumilat na talaga si Angelica, agad niya itong tinanong. Han, kilala mo pa ba ako? Ayos ka lang ba? Can you say my name? Ngunit ngumiti lamang si Angelica. Ano ka ba? Ginawa mo naman akong baldado na ang utak. Dahil sa sinabi ni Angelica, tumulo na talaga ang kanyang mga luha hanggang sa mabilis na niya itong niyakap. Shit, sobrang nag-alala ako sa'yo. Akala ko talaga makakalimutan mo na kami. Shit din, ayaw kong makalimutan niya ako. Dahil sa mga sinabi nila ay nagtawanan silang lahat. Lumipas ang mga oras, kumalma na silang lahat. Umuwi na rin ang dalawa. Ayos ka na talaga? Tumango si Angelica. Hinawakan niya ang kamay nito. Thank you for staying. Huwag mo na yun isipin. Ang mahalaga ngayon ay ang kalagayan mo. Naalala niya si Veronica, kaya umusbong ang galit niya. Ikaw, maayos ka lang ba talaga? Matulog ka muna. Pero ngumiti lamang siya. About Veronica, huwag ka na mag-alala. Nasa presinto na siya. And her family, sinigurado kong hindi na sila makakapagpiyansa pa. Ngumiti sa kanya si Angelica. Thank you for doing it. But how about your parents? Tumitig pa siya lalo kay Angelica. Binisita ka nila dito kahapon. Ba't hindi na nila nahintay na magising ka? Pupunta ka sila sa Switzerland at doon na raw sila maninirahan for good. Tumangu-tango naman ito. Nagtitigan na lamang silang dalawa. Sa minutong yun, gusto na lamang niyang mahalikan si Angelica. Hanggang sa lumapit na nga ang kaniyang mga labi. Naramdaman na niya ang malambot nitong labi. I love you, Luis. Sabi ni Angelica nang magkaroon ng uwang ang kanilang mga labi. 3 araw na lumipas ay magaling na si Angelica. Ngayon, panatag na ang kanyang damdamin dahil magkasama na sila ulit ni Luis sa iisang bahay. It was for good and forever. Ano yung niluluto mo? Sobrang sarap ng amoy. Tumawa si Angelica. Simpleng kaldereta lang naman. Tinuro to ng mama ko. Ngayon ko lang sinubukan.
Kapag kuwan ay humalik sa kanyang leeg si Luis. Niyakap din siya nito. Baka mabinat ka. Ayos lang. Tinulungan ko lang si Mia na magluto. Alam mo naman na mag-celebrate tayo ngayon. Alam niyang nag-aalala ito sa kanya, lalo pa at buntis siya. Alam mo ba na sobrang nag-alala ko sa kalagayan mo? Kasi buntis ka pa. Sa panahong yun, sobrang kaba ko. Baka parehas ko kayong mawala sa piling ko. Kinurot na lamang niya ang tagiliran nito. Mga angkan kami ng fighter, no? Nagtawanan silang dalawa. Ilang sandali pa ay umalis na muna si Luis. Sakto rin na lumapit na si Mia. Ang saya na bumalik na kayo sa dati. Itinigil niya muna ang pagluluto. Nilingon niya ito. Mahal ko kasi si Luis at hindi pa pala ako nagpapasalamat sa'yo. Mabuti na lang talaga naging spy kita. Isa ka sa dahilan kung bakit ko alam ang mga ginagawa ni Luis dito sa bahay at lalo na sa bruhang babae na yon. Nahihiya namang tumawa si Mia. Walang anuman. I am happy and willing to help. Ikaw kayang pinakamabait kong amo. Na-flattered naman ako. Nagyakapan na lamang silang dalawa. Tinapos na rin nila ang mga niluluto. Nang nasa labas sila ng bahay, nadatnan na agad nila ang mga bisita. Be, excited na akong malaman kung anong gender ng anak mo. Well, sana magustuhan nyo. Lumapit na sila sa iba pang bisita. Nandito rin ang mga magulang ni Angelica na alam na ang tungkol sa mga nangyari sa kanila. Ilang sandali pa ang lumipas, pumunta na siya sa mini stage. Everyone, ngayon na natin malalaman kung anong gender ng anak namin. Masaya si Luis habang niyayakap siya nito. Ready ka na ba? Si Angelica lang kasi ang nakakaalam. Hinalikan na muna siya ni Luis. Ready na ba kayo? Malakas na nagsigawan ng mga bisita. Nagsimula na siyang magbilang. 1, 2, 3. Pinaputok na niya ang confetti na pinakustomize pa niya. Nang pumutok na ito, isang kulay blue ang lumabas na usok. Lalaki yung anak ko! Malakas ang boses ni Luis. Abot hanggang langit ang tuwa nito dahil pangarap nilang dalawa ang magkaanak ng lalaki. Natupad ng pangarap nating dalawahan. Tumulo na rin ang kanilang mga luha. Kapag kuwan, naghalikan sila. Matapos yun, nagsilapitan na ang mga bisita para mag-congrats at magbigay ng mga regalo. Thank you for everything, hon. Malambing ang boses ni Luis nang kumalma na ang lahat. Busy na kasi ang mga ito sa pagkain. And thank you too. Hinawakan ni Luis ang kanyang tiyan. Hinagod nito iyon. This time, hindi na ako magiging duwag para protektahan ka at ang pamilya na bubuuhin natin dalawa. Ayaw ko na ulit na mangyari yun. Hinawakan niya ang magkabilaan nitong pisngi. Sa minutong yun, gusto niyang maglipad-lipad dahil sa sobrang tuwa. We will make this a peaceful and loving family. Muli silang naghalikan. Naramdaman na talaga ni Angelica ang tunay na panatag. Hindi lang si Luis ang muli niyang nakuha, kundi pati na rin ang kasiyahan at ang pag-ibig. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanalet here in Kuya Augustine Stories. Hanggang sa muli, paalam!